Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig ng mga kwentong puso? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Muli po tayong maglalakbay sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang matamis na pangako, kundi isang mapanghamong daan patungo sa pagpapagaling. Sabi nila, ang pag-ibig daw ang tanging gamot sa sugat ng nakaraan. Ngunit paano kung ang pag-ibig na yon ay manggagaling sa isang lugar na hindi inaasahan at ito rin ang magtutulak sa atin upang muling tanawin ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Ngayong araw, ating pakinggan ang kwento ni Sinag at Castilla at ang kanilang paglalakbay upang muling buuin ang isang pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig at pag-unawa. Ang mansyon ng maligaya. Sinag Malaya Alcantara ang pangalan niya at sa unang hakbang pa lang niya sa malawak na marmol na sahig ng lumang mansyon, naramdaman na niya ang bigat ng kalungkutan na tila kumakapit sa bawat sulok. Maligaya, isang pangalan na mistulang panunuya sa loob ng mga dingding na yon. Ang mga matataas, nakisame at eleganteng dekorasyon ay hindi sapat upang takpan ang lamig at kawalan ng sigla na bumabalot sa hangin. Siya ang bago, isa lamang sa maraming cleaner na dumaan at alam niyang kailangan niya ang trabahong ito higit kanino man. Ang kanyang malaking bag na naglalaman ng kanyang buong mundo ay tila bumibigat habang sinusundan niya ang masungit na butihing mayordoma sa pasilyo. Dito ka sa living area magsisimula, Sinag. Anang mayordoma? Ang tinig ay seryoso. Maraming bawal dito, lalo na sa bahagi ni Senyorito Bituin. Napakapihikan niya. Pinilit ni Sinag ng ngumiti, kahit na ang puso niya ay kumirot sa pagbanggit ng Senyorito Bituin, 5 taon, ang sabi nila, at may kondisyon. Hindi na bago sa kanya ang mga bata na may kondisyon. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Ang bawat pagpunas ay sinasamahan ng isang tahimik na panalangin. Mabilis na lumipas ang umaga. Ang mansyon ng maligaya ay mistulang libingan sa katahimikan, maliban sa tunog ng kanyang walis at ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Pero ang kapayapaan na yon ay biglang naglaho nang marinig niya ang isang matinis na sigaw mula sa dulo ng pasilyo. Sinundan ito ng kalabog ng mga gamit, nagbabasagan at nagkalat na mga tunog ng pagkawasak. Parang may pumutok sa loob ng mansyon. Senyorito Bituin! Sigaw ng isa sa mga tagapag-alaga, puno ng takot. Mabilis na lumabas si Sinag mula sa kanyang pwesto. Ang kuryosidad at ang pamilyar na kaba sa dibdib ay nagtulak sa kanya. Naabutan niya ang isang eksena na nagbigay sa kanya ng matinding panghihinayang. Sa gitna ng malawak na living area, isang maliit na bata ang nagwawala. Si Bituin. Niyugyug niya ang isang malaking vase. Ang mga pira-pirasong bulaklak ay nagkalat na sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paghampas. At ang isang hindi maintindihang tunog ay lumalabas sa kanyang lalamunan. 3 tagapag-alaga ang nakatayo sa paligid. Walang magawa. Ang kanilang mga mukha ay tila banabato sa takot. Hindi sila makalapit. Tila natatakot na saktan ng bata o masaktan ng bata. Ang mga matatalim na tingin sa mga mata ni Bituin ay tila nagbabala sa sinumang mangahas lumapit. Pamilyar kay Sinag ang eksenang ito. Ang hapdi na naramdaman niya noon sa kanyang kapatid, pumalik sa alaala. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na tulungan ng bata, kahit pa bawal. Ang takot sa kanyang sariling trabaho at ang boses ng mayordoma ay naglaban sa kanyang isip. Ngunit sa huli, ang pag-unawa sa kalungkutan na nakita niya sa mga mata ni Bituin ang nagtulak sa kanya. Dahan-dahan, lumapit si Sinag. Ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado, ngunit determinado.
Ang mga tagapag-alaga ay nagbigay ng mga tinging may pagtataka at takot. "Huwag po kayong lumapit, ma'am." Bulong ng isa. "Delikado po." Hindi pinansin ni Sinag ang babala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Bituin. Malapit na siya, sapat na upang maramdaman ang init ng galit mula sa bata. Nakita niya ang pagkasira, ang matinding pagkalito sa mukha ni Bituin na tila ba nakakulong sa sarili niyang mundo at walang makakaintindi. Ang puso ni Sinag ay kumirot. Para siyang nakatingin sa salamin, nakikita ang sarili niyang kapatid, si Luntian. Dahan-dahan siyang lumuhod, halos kasing taas ni Bituin. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Hindi siya nagtangkang hawakan ng bata. Sa halip, nagsimula siyang umawit. Isang lumang awit, isang awit na kinanta niya noon sa kanyang kapatid tuwing ito ay nagwawala. Pusong ligaw, hanapin ang ilaw. Umpisa niya. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pagmamahal. Sa dilim ng gabi, merong pag-asa. Ang boses ni Sinag ay tulad ng isang mahinang ihip ng hangin na unti-unting pumawi sa apoy ng galit sa loob ni Bituin. Ang matinis na sigaw ay humina. Ang paghampas ng kanyang mga kamay ay bumagal. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nagliliyab sa galit, ay unti-unting lumambot. Umupo si Bituin sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sinag. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng basag na vase, ngunit hindi na ito hinampas. Nakinig lang siya. Nakinig sa boses na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Nagpatuloy si Sinag sa pagkanta. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Bituin. Ramdam niya ang koneksyon, ang tahimik na pag-uusap ng kanilang mga kaluluwa. Ang silid ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan, maliban sa kanyang awit. Ang mga tagapag-alaga ay nakatayo pa rin, ngunit ngayon ay may gulat sa kanilang mga mukha. Ni hindi sila makahinga, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang figura na tumayo sa pasilyo, nakamasid sa eksena. Ito si Castilla Elias de la Riva. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit merong isang bagay na nagpakislap sa mga ito. Isang halo ng pagtataka at isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na ngayon ay sinamahan ng isang kislap ng pag-asa. Hindi pa niya nakita si Bituin na ganito, kailanman. Mula nang masuri ang kanyang anak, lahat ng professional na therapist, lahat ng mamahaling paggamot ay nabigo. Pero ang simpleng babaeng ito, ang bago niyang cleaner, ay nagawa ang imposible. Natapos ang awit. Ang boses ni Sinag ay humina, ngunit ang epekto ay nanatili. Si Bituin, na kanina'y nagwawala, ay ngayon ay mahimbing na nakasandal sa dibdib ni Sinag. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit nito. Ang galit ay naglaho, napalitan ng kapayapaan. Tumingin si Sinag sa paligid at doon niya nakita si Castilla. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpabilis sa tibok ng puso ni Sinag. Hindi niya maintindihan kung ano. Galit, paghanga, pagtataka. Lumapit si Castilla. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Tahimik siya. Ang kanyang tingin ay bumibigla kay Sinag. Ang mga tagapag-alaga ay nagsimulang magpaliwanag, ngunit tinaas niya ang kanyang kamay. Senyas na tumahimik sila. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Sinag. At sa huli, ang isang lamig na boses ay lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit merong isang tono sa ilalim nito na hindi matukoy. Ikaw. Aniya, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga mata ni Sinag. Ngayon, sa wakas, nagkaroon ng damdamin ang kanyang mukha, isang bagay na tila paghanga, at marahil isang anyo ng pagpapaubaya. Ikaw,
Magiging pangunahing tagapag-alaga ni Bituin simula ngayon. Tamunan ko eh. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa hangin, ang kanilang bigat ay nagpatigil sa hininga ni Sinag. Ang mga mata ni Kastila ay nakakandado sa kanya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang isang halo ng ginhawa dahil sa pagkakataon na makasama si Bituin at isang nakatagong takot sa responsibilidad at sa hindi inaasahang atensyon mula sa lalaking ito na may matatalim na mata. Ang desisyon ni Kastila na gawing pangunahing tagapag-alaga si Sinag kay Bituin ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mansyon ng Maligaya. May mga nagulat, may mga nagtataka, at mayroon ding mga bumubulong na tila ba hindi karapat-dapat ang isang simpleng cleaner sa ganitong posisyon. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga kay Kastila. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, tila ba nagkaroon ng sarili nitong buhay ang mansyon. Ang dating matamlay na bahay ay nagsimulang magkaroon ng tunog ng halakhakan. Madalas, nahuhuli ni Kastila ang kanyang sarili na tahimik na nakatayo sa pasilyo, nakasilip sa malawak na hardin. Mula sa likod ng malaking bintana, pinagmamasdan niya si Sinag na kasama si Bituin. Hindi ito ang karaniwang formal na pag-aalaga. Naglalaro sila. Hinahabol ni Sinag si Bituin sa berdeng damuhan. Ang boses niya ay malambing at puno ng saya. Nagpapalipad sila ng saranggola na dating imposibleng mangyari dahil sa kawalan ng focus ni Bituin. Ngayon, nakikita niya ang kanyang anak na ngumingiti. Isang tunay at taos-pusong ngiti na matagal nang nawala sa mukha nito. Isang hapon, nakita niya si Sinag na nakaupo sa damuhan, nakaharap kay Bituin. May hawak silang makukulay na krayola at isang malaking papel. Pinagpapaintahan ni Sinag si Bituin at sa halip na magalit o magpanik, si Bituin ay tila nag-e-enjoy. Ang mga kamay ay sinasaw-awsaw sa pintura at idinidikit sa papel. Lumilikha ng sarili niyang abstract na obra. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tuwa, hindi ng pagkabagabag. May kumirot sa dibdib ni Kastila. Isang kirot na matagal nang naroroon, dulot ng pag-asa at pangungulila. Minsan, ang tanging kailangan ng isang bata ay isang puso na handang umunawa. Senyor Kastila. Isang tinig ang bumulong sa likod niya. Lumingon siya. Ito si Manang Celia, ang matagal ng mayordoma. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din kina Sinag at Bituin. Tama po kayo, Manang. Sagot ni Kastila. Ang tinig ay malalim. Pero paano mo malalaman kung totoo ang pag-unawa? Ngumiti si Manang Celia, isang ngiting puno ng karunungan. Sa mga mata po ng bata, Senyor, ang mga bata, lalo na ang tulad ni Senyorito Bituin, ay walang kakayahang magpanggap. Ang kanilang nararamdaman ay totoo. Ang mga salita ni Manang Celia ay tumatak sa isip ni Kastila. Sa mga mata ni Bituin, nakita niya ang kapayapaan, ang isang bagay na hindi niya maibigay sa kabila ng lahat ng kanyang pera at kapangyarihan. Isang gabi, habang abala si Sinag sa pagtutupi ng mga damit sa laundry area, nilapitan siya ni Kastila. Ang mga ilaw sa silid ay malabo, at ang tanging tunog ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Sinag. Sinag. Simula niya, ang kanyang tinig ay malamig pa rin, ngunit may bahid ng pagdududa. Paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Nagulat si Sinag. Inayos niya ang kanyang salamin at hinarap ang kanyang amo. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Senyor Kastila? Si Bituin. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Sinag. Ang mga therapist, mga doktor, hindi nila nagawa ang nagawa mo. Ano ang sikreto mo? Napabuntong hininga si Sinag. Tumingin siya sa malayo, sa labas ng bintana. Tila ba inaalala ang isang malayong nakaraan.
Walang sikreto, senyor. Kung meron man, siguro po, pag-unawa lang. Pag-unawa? Tanong ni Castilla, may bahid ng pagtataka. Opo, sagot ni Sinag, ang kanyang boses ay malungkot. Mabang. May kapatid din po ako noon na katulad ni Bituin. Hindi rin po siya nakakaintindi ng mundo at hindi rin po siya naiintindihan ng mundo. Alam ko po ang pakiramdam ng maging magulang o kapatid ng isang bata na may kakaibang pangangailangan. Ang tanging gusto lang po nila ay ang maintindihan at mahalin sa paraan na kaya nilang maintindihan. Hindi ni na nagtanong si Castilla tungkol sa kapatid ni Sinag. Ang kanyang boses ay tila ba nagtatago ng isang malalim na sugat. Ngunit sa mga salita ni Sinag, naramdaman ni Castilla ang isang pamilyar na damdamin, ang bigat ng pag-aalala, ang pangungulila, ang walang katapusang paghahanap ng solusyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang nakikita na nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Ilang gabi pa ang lumipas at madalas na silang nag-uusap ni Sinag. Hindi na tungkol lamang kay Bituin. Minsan, tungkol sa panahon o sa mga simpleng bagay na nangyayari sa labas ng mansyon. Nalaman niya na si Sinag ay mula sa Baryo Pag-asa, isang maliit na bayan sa probinsya. Nalaman niya ang pagmamahal nito sa mga halaman at ang hilig nitong magbasa ng mga lumang libro. Dahan-dahan, ang matigas na shell na bumabalot sa puso ni Castilla ay nagsimulang magpakita ng maliliit na lamat. Ang kanyang mga obserbasyon kay Sinag ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pagiging epektibo sa pag-aalaga kay Bituin, kundi sa simpleng kagandahan at kabaitan nito. Isang hapon, umuulan ng malakas. Si Bituin ay natutulog sa kanyang silid at si Sinag ay nagbabasa ng libro sa sala habang naghihintay na matapos ang kanyang shift. Nilapitan siya ni Castilla. Ang kanyang muka ay seryoso. Sinag, simula niya. Nais kong maging tapat ka sa akin. Napakunot ang noo ni Sinag. Opo, senyor. Handa ka bang manatili dito ng matagal? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Direktang nakatingin sa mga mata ni Sinag. Hindi bilang isang temporary cleaner, kundi bilang isang permanenteng bahagi ng buhay ni Bituin. Bilang kanyang pangunahing tagapag-alaga sa lahat ng oras. Napakagatlabi si Sinag. Ang alok ay napakalaki. Malaki ang sweldo at ang pagkakataong makasama si Bituin ay tila isang panaginip. Ngunit kasama nito, ang malaking responsibilidad at ang takot na muling mawalan ay bumalik. Ang alaala ng kapatid niya, sariwang-sariwa. Hindi nakapagsalita si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa Kastila. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Nakita ni Castilla ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay halos dumampi sa balikat ni Sinag. Kailangan ka ni Bituin, Sinag, at kailangan ka rin namin. Ang mga salita niya ay nagpabigat sa puso ni Sinag. Ang mga salitang kailangan ka namin ay tila ba isang matamis na himig na hindi niya inaasahan mula sa isang taong tulad ni Castilla. Gabi na. Si Sinag ay kinakanta ang paboritong lullaby ni Bituin. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Nakatayo si Castilla sa labas ng silid, nakikinig. Ang lamig na dating bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Si Bituin ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang mga salita ni Sinag ay tila nagpapagaling hindi lamang sa kanyang anak, kundi maging sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Akala mo ba, Castilla, magiging payapa ka na habang buhay? Ang anak mo, kailangan niya ng tunay na ina. Nabitawan ni Castilla ang kanyang telepono.
Ang malamig na init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nakakapanindig balahibong kaba. Sino ito? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Ang kapayapaan na unti-unti niyang naramdaman ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagbabadyang panganib. Ang mensahe sa telepono ni Castilla ay nagdulot ng alon ng pagkabahala sa loob ng mansyon. Kahit pa sinikap niyang itago ito, hindi niya alam kung sino ang nagpadala o kung ano ang tunay nitong layunin. Ngunit ang huling pangungusap, ang anak mo, kailangan niya ng tunay na ina, ay tumatak sa kanyang isip. Sino ang may karapatang magdikta kung sino ang dapat na maging ina ni Bituin? Lalo na ngayon na nakikita niya ang malaking pagbabago sa kanyang anak dahil kay Sinag. Gayunpaman, pinili ni Castilla na baliwalain ito. Marahil ay isang banta lamang mula sa isang inggitero. Ngunit para kay Sinag, ang bigat sa hangin ay naiintindihan niya. Nakita niya ang pagbabago sa Castilla, ang biglang pagiging mailap nito pagkatapos ng gabing iyon. Hindi niya ito masisisi. Isang malaking responsibilidad ang inatang sa kanya at alam niyang maraming matatalim na mata ang nakatingin sa kanya. Naghihintay ng kanyang pagkakamali. Pero higit sa lahat, ang kaba sa kanyang dibdib ay nagmula sa kanyang sariling nakaraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magkaroon si Sinag ng mga panaginip na tila totoo. Mga larawan ng kanyang kapatid, siluntian, nang umingiti, naglalaro, at pagkatapos ay mga tunog ng pagkabigla, ang lamig ng hangin, ang pakiramdam ng kawalan. Nagigising siya, nabalot ng pawis, ang kanyang puso ay humahabol, at ang matinding panghihinayang ay nagpapahirap sa kanyang kalooban. Ito ang mga bakas ng nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon, ngunit tila ba ayaw nitong manatili sa kadiliman. Sa kabila ng kanyang sariling mga demonyo, patuloy na naging ilaw si Sinag sa buhay ni Bituin. Ang koneksyon nila ay lumalalim araw-araw. Nagagawa niyang maintindihan ang mga hindi masambit na pangangailangan ng bata, ang kanyang mga takot at ang kanyang maliliit na kagalakan. Isang araw, habang nasa art room sila, abala sa paglikha, hiniling ni Sinag kay Bituin na gumuhit ng isang larawan ng kanyang pamilya. Kinuha ni Bituin ang isang makulay na krayola at dahan-dahang nagsimulang iguhit ang tatlong figura. Isang matangkad na figura, si Castilla. Isang maliit na figura, siya mismo. At sa gitna ng dalawa, isang babaeng may mahabang buhok at ngiti sa labi. Si Sinag. Ipinakita ni Bituin ang kanyang ginawa kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mama, Papa, Tintin. Anya, ang bawat salita ay malinaw. Ang puso ni Sinag ay kumirot sa matamis na sakit. Mama, ang salitang yon ay nagdulot ng saya at takot. Gusto niyang yakapin si Bituin ng mahigpit, ngunit ang isang bahagi ng kanyang sarili ay nag-aalala. Naramdaman na naman niya ang bigat ng nakaraan. Ang takot na muling mawalan. Ang takot na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Habang naglilinis si Sinag sa study room ni Castilla, nakarinig siya ng isang malakas na boses mula sa opisina nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at narinig niya ang malakas na sagutan. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ka lang ulit nagpaparamdam. Sigaw ni Castilla. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Wala ka ng karapatan sa anak ko. Mabilis na tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, nagsimula na namang magsalita si Castilla. Ngunit ngayon ay mas mahinahon, kahit pa mayroong pilit. O, naintindihan ko. Pero ang pagbalik mo ngayon ay hindi nakakatulong. Kailangan kong tawagan ang abogado ko. Narinig ni Sinag ang pagbaba ng telepono. Isang mabigat na buntong hininga mula kay Castilla. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sino ang kausap niya? At bakit niya kailangan ng abogado?
Ang pakiramdam ng panganib ay tila ba unti-unting lumalapit. Hapon na at ang mansyon ay abala sa paghahanda para sa isang hindi inaasahang bisita. Ang mga katulong ay nagmamadali. Ang mayordoma ay nagbibigay ng mga utos. Lumapit si Sinag kay Manang Celia. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka. Manang, sino po ang darating? Tanong niya. Nag-aalangan si Manang Celia. Ang dating asawa po ni Senyor Castilla, si Senyora Dianara Montejo. Ang pangalan ay tila isang busina ng babala. Ang dating asawa, ang babaeng iniwan si Castilla at si Bituin. Bakit siya babalik ngayon? Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na mayroong masama. Ilang sandali pa, isang marangyang sasakyan ang pumasok sa bakuran. Bago pa man bumaba ang bagong dating, narinig na ni Sinag ang bulungan ng mga katulong. Napakaganda pa rin niya. Bulong ng isa, pero ang sungit. Sagot ng isa pa. Isang matangkad na babae ang bumaba mula sa kotse. Suot ang isang eleganteng damit na nagpapakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay makintab. Ang kanyang makeup ay walang bahid. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay matatalim. Tila ba naghahanap ng kaaway. Naglakad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay may awtoridad. Nakita niya si Sinag na nakatayo malapit sa hagdan, nag-aayos ng isang palayok ng bulaklak. Ang mga mata ni Dianara ay nakatuon kay Sinag, mula ulo hanggang paa, na tila ba sinusuri siya. Mayroong paghamak sa kanyang tingin, isang mapagmapuri ng ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Kaya pala ito ang bagong katulong ni Castilla. Mukhang mabilis siyang nakakaangkop, hindi ba? Ang kanyang tinig ay matamis, ngunit ang bawat salita ay tila ba isang lason. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila biglang naging yelo. Ang mga mata ni Sinag ay nanatili kay Dianara. Hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya ang lamig, ang paghamak, at ang isang nagbabadyang panganib na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang masamang linhala niya ay totoo. Ang mansyon ng maligaya na kamakailan lamang ay nagsimulang magkaroon ng kagalakan dahil kay Sinag at Bituin ay biglang nabalutan ng isang madilim at mabigat na aura sa pagdating ni Dianara Montejo. Hindi nagtagal at naramdaman ni Castilla ang epekto ng presensya ng kanyang dating asawa. Ang kanyang pagiging kalmado at pag-asa ay napalitan ng galit at pagkabahala. Ang mensahe na natanggap niya sa kanyang telepono ay tila ba isang pahiwatig lamang sa paparating na bagyo. Nagharap sila ni Dianara sa opisina ni Castilla. Ang hangin ay puno ng tensyon. Si Dianara, na noon ay minahal niya, ay ngayon ay isang estranghero na may ngiti na puno ng panunuya. Ang kanyang mga mata ay walang init, tanging pagnanais. Bakit ka bumalik, Dianara? Tanong ni Castilla. Ang kanyang tinig ay malamig, halos walang emosyon. Alam na niya ang sagot, ngunit gusto niya itong marinig mula mismo sa mga labi nito. Ngumiti si Dianara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan ako ng anak ko, Castilla. Bilang ina, matagal ko nang pinag-isipan at napagtanto ko na mali akong iniwan ko siya. Ngayon, handa na akong gampanan ang aking tungkulin. Napakasukol si Castilla. O tungkulin? Matapos ang 5 taon, matapos mong talikuran ang sarili mong anak, nang malaman mong may kondisyon siya, huwag mong subukang balukturin ang katotohanan. Dianara, alam kong ang tanging dahilan mo ay ang pera, ang aking yaman. Ang nangiti ni Dianara ay lalong lumaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. At ano naman ngayon? Masama bang gusto ko ng isang magandang buhay? At sa tingin mo ba, ang isang katulad ko ay hahayaan ng isang cleaner na humawak sa anak ko? Napakababang klase, Castilla. Ikinahihiya ko. Ang anak mo ay kailangan ng isang tunay na ina,
hindi isang katulong na nagpapanggap. Ang huling mga salita ni Dayanara ay tila ba isang lason? Direktang tinamaan ang kanyang punto. Ang kanyang galit kay Dayanara ay lumala. Ngunit higit pa roon ay ang pagkabahala niya para kay Sinag. Nang makalabas si Dayanara sa opisina, nakasalubong niya si Sinag na naglalakad sa pasilyo. Ang mga mata ni Dayanara ay nakatingin kay Sinag, puno ng paghamak. Ikaw pala ang bagong laruan ni Castilla. Sambit ni Dayanara, ang kanyang boses ay nag-aasar. Makinig ka, babae. Alam kong kailangan mo ng trabaho at mukhang magaling ka sa pagpapanggap na nagmamalasakit sa mga bata. Pero ang anak ko, hindi siya laruan. At lalong hindi siya para sa isang tulad mo. Hindi ka nabibilang dito. Walang lugar ang isang basahan sa mansyon na ito, lalo na sa buhay ng anak ko. Nabitawan ni Sinag ang kanyang hawak na walis. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga salita ni Dayanara ay tila ba sampal sa kanya. Naramdaman niya ang sakit ng paghamak, ang bigat ng kanyang pinagmulan. Sa oras na yon, dumating si Castilla na lumabas mula sa opisina at narinig ang huling mga salita ni Dayanara. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Dayanara, lubayan mo si Sinag. Wala kang karapatan na saktan siya. Sigaw ni Castilla. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngumiti lang si Dayanara, isang mapang-asar na ngiti. Ipagtatanggol mo ba ang iyong katulong, Castilla? Tandaan mo, mayroon pa ring mga tao na tatalikod sa iyo kapag nalaman nila ang lahat ng iyong ginawa. Pagkatapos ng paghaharap na yon, agad na kinontak ni Castilla ang kanyang abogado, si Attorney Ramirez. Ito ay naging simula ng isang magulong legal na labanan. Kailangan natin ng matibay na kaso, attorney. Handa akong gawin ang lahat para maprotektahan ang aking anak. Pahayag ni Castilla, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naiintindihan ko, Senyor de la Riva. Ngunit ang kaso, laban kay Senyora Montejo ay hindi magiging madali. Siya ay may pera, impluwensya, at mukhang determinado. Paliwanag ni Attorney Ramirez. Ang pinakamalakas nating armas ay ang katunayan na matagal na niyang iniwan si Bituin at ang malaking pagbabago sa bata ngayon. Kailangan nating ipakita sa korte ang koneksyon ni Sinag kay Bituin. Napakahalaga ng kanyang testimonya. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sinag, nakaramdam si Castilla ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Oo, napakahalaga ni Sinag, hindi lamang para sa kaso, kundi para kay Bituin at para sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga balita sa media. Ang mga tabloid at social media ay puno ng mga artikulo tungkol sa custody battle ng mayamang negosyanteng si Castilla de la Riva at ang kanyang dating asawang si Dayanara Montejo. Ngunit ang mga balita ay tila may kinikilingan. Dayanara Montejo, handa nang ipaglaban ang kanyang anak matapos ang 5 taong paghihiwalay. Ang isang headline, exclusive, ang madilim na nakaraan ng pag-aasawa ni na Castilla at Dayanara. Ang isa pa, nagsimulang magpalabas ng mga larawan si Dayanara sa social media kasama si Bituin na tila ba isang mapagmahal na ina. Ang mga larawan ay galing sa mga lumang album na kinuha bago pa man masuri si Bituin. Pinipilit niyang lumikha ng isang imahe na siya ay ang isang biktima, isang ina na pinagkaitan ng anak. Ang mga komento sa social media ay hati. Ngunit mas marami ang naniniwala kay Dayanara na nakikita siya bilang ang kawawang ina na gustong muling makasama ang kanyang anak. Nakita ni Castilla ang lahat ng ito. Ang galit sa kanya ay tumindi. Ginagamit ni Dayanara ang media upang sirain ang kanyang reputasyon, upang guluhin ang isip ng publiko. Ang kanyang kasuklam-suklam na mga taktika ay nagpapakita lamang ng kanyang tunay na kulay. Ngunit sa likod ng galit, mayroong isang malalim na pagkabahala. Paano kung manalo si Dayanara?
Paano kung muling maagaw ang kapayapaan na unti-unting lumalabas sa mansyon ng maligaya? Isang gabi, habang nagbabasa si Kastila ng mga legal na dokumento, may kumatok sa pintuan. Ang butihing mayordoma ang nagbigay sa kanya ng isang selyadong sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito at lumabas ang isang opisyal na dokumento. Ito ay isang legal na abiso mula sa mga abogado ni Dianara. Ang nakasulat ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Para sa agarang pagtalima, si Gengal Sinag Malaya Alcantara ay pinagbabawalan na lumapit o makipag-ugnayan kay Senyorito Bituin Luntian de la Riva habang nakabinbin ang kaso sa korte. Anumang paglabag ay magdudulot ng agarang legal na aksyon at kasong kriminal. Nabitawan ni Castilla ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi lamang si Bituin ang target ni Dianara, kundi pati na rin si Sinag. Gusto nitong tuluyan silang ihiwalay. Wasakin ang bawat koneksyon. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi lamang sa galit, kundi sa isang matinding pag-aalala para kay Sinag. Ang legal na abiso mula kay Dianara ay tila isang malamig na pader na humaharang sa pagitan ni Sinag at Bituin. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, nag-iiwan ng malalim na sugat. Hindi niya kailanman inisip na ang kanyang pagmamahal sa isang bata ay maaaring maging sanhi ng ganitong kaguluhan. Ang utos na huwag lumapit kay Bituin ay tila ba nagbigay sa kanya ng pisikal na sakit. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay muling nabalutan ng kalungkutan. Si Bituin, na dating puno ng sigla at ngiti, ay bumalik sa kanyang dating estado. Tahimik, malungkot, at madalas ay nagwawala. Ngunit ngayon, ang kanyang mga pagwawala ay mayroong ibang kahulugan. Habang si Sinag ay nakikipagtalo sa kanyang sarili, pilit na lumalayo sa kwarto ni Bituin, naririnig niya ang kanyang pangalan na sinisigaw ng bata. Sinag! Sinag! Ang malakas na pag-iyak ni Bituin, kasabay ng tunog ng mga gamit na nabasag. Ang puso ni Sinag ay tila pinipiga. Gusto niyang tumakbo papunta sa bata. Yakapin ito ng mahigpit. Awitin ang paborito nitong lalabay. Ngunit hindi niya magawa. Ang legal na abiso ay isang matalim na espada na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat hakbang patungo kay Bituin ay nangangahulugan ng paglabag sa batas. At alam niyang magagamit ito ni Dianara laban kay Castilla. Nahuhuli niya ang kanyang sarili na nakatayo sa likod ng pinto ng kwarto ni Bituin, nakikinig sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at kawalan ng kakayahan. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ng pagiging isang pasanin ay bumalik. Habang nagpapatuloy ang legal na labanan, hindi lamang si Sinag ang target ni Dianara. Ang mga balita tungkol kay Castilla at ang kanyang katulong ay nagsimulang kumalat. Ang mga lumang larawan ni Sinag na nagpapakita ng kanyang simpleng buhay sa Baryo Pag-asa ay lumabas sa mga tabloid kasama ang mga maling impormasyon na nagpapababa sa kanyang reputasyon. Ngunit higit sa lahat, ang mga impormasyon tungkol sa kanyang kapatid ay nagsimulang lumabas. Nalaman ni Dianara sa pamamagitan ng kanyang mga tamtu ang tungkol sa yumaong kapatid ni Sinag na mayroong katulad na kondisyon kay Bituin. Ngunit ang mga impormasyon ay binaluktot, binaligtad ang katotohanan upang sirain ang pagkatao ni Sinag. Isang hapon, nakaramdam si Sinag ng matinding pangangailangan na makipag-usap sa isang tao. Pumunta siya sa kanyang kaibigang si Amihan Ligaya na nagtatrabaho sa isang maliit na coffee shop sa bayan. Ligaya. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko, laging may humahabol sa akin, laging may nagbabantay. Umupo si Ligaya sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano ba ang nangyayari, Sinag? Bakit ka ganyan?
Hindi na napigilan ni Sinag ang kanyang sarili. Nagsimula siyang umiyak. Si Bituin? Hindi ko siya malapitan. Narinig ko ang pag-iyak niya, pero wala akong magawa. At si Dianara, may mga tao siyang inuutusan na mag-imbestiga sa akin. Nalaman niya ang tungkol kay Luntian. Napakagatlabi si Ligaya. Alam niya ang tungkol kay Luntian, ang kapatid ni Sinag na namatay sa isang aksidente. Sinag, hindi mo kasalanan ang nangyari kay Luntian. Sabi ni Ligaya, pilit na pinapakalma ang kanyang kaibigan. Pero ako ang kasama niya noon. Bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat, hindi ko siya iniwan. Dapat, mas naging maingat ako. Kung hindi ako nagpabaya, buhay pa sana siya. At ngayon, kung may mangyaring masama kay Bituin dahil sa akin, hindi ko nakakayanin. Ang pag-amin ni Sinag ay nagpapakita ng malalim na sugat sa kanyang kalooban. Isang sugat na matagal na niyang dinadala. Ang takot na muling mawalan. Ang takot na muling maging dahilan ng pagkawasak ay tila ba isang multo na sumusunod sa kanya. Kinagabihan, nagpunta si Castilla sa kwarto ni Sinag. Nakita niya ito na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinag. Simula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Narinig ko ang nangyari. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito. Tumingin si Sinag kay Castilla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niyo kasalanan, senyor. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mariing sabi ni Castilla. Walang kasalanan ang maging mabuti. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating lumaban. Para kay Bituin at para sa'yo. Poprotektahan kita, Sinag. Hindi ko hahayaan na saktan ka ni Dianara. Ngunit kahit anong pag-aliw ang ibigay ni Castilla, hindi pa rin mawala ang takot sa puso ni Sinag. Naramdaman niya ang pagmamahal at pag-aalala ni Castilla. Ngunit ang kanyang nakaraan ay tila isang malaking anino na humaharang sa kanyang pagtanggap. Paano niya hahayaan ang isang taong mayaman at may kapangyarihan na protektahan siya kung ang kanyang sariling nakaraan ay puno ng kahihiyan at sakit? Paano kung ang kanyang kasaysayan ay maging dahilan upang mawala sa kanya si Bituin at maging si Castilla? Habang mag-isa si Sinag sa kanyang kwarto, may kumatok sa kanyang pinto. Ang butihing mayordoma ang nagbigay sa kanya ng isang selyadong sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob ay may mga lumang litrato, mga larawan niya at ni Luntian, mga larawan ng kanyang kapatid na ngumingiti at pagkatapos ay isang larawan ng aksidente. Hindi malinaw, ngunit sapat na upang ibalik ang lahat ng sakit. Sa ilalim ng mga larawan, mayroong isang maliit na papel. May nakasulat na mga salita sa pamamagitan ng makinilya. Sa tingin mo ba, ang marumi mong nakaraan ay mananatiling nakabaon? Sinag malaya. Nabitawan ni Sinag ang mga litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay humahabol sa takot. Ang kanyang lihim, ang kanyang pinakamadilim na bangungot ay nakalantad. Sino ang nagpadala nito? At ano ang gusto nila sa kanya? Ang labanan ay hindi lamang para kay Bituin. Ito ay labanan din para sa kanyang sariling dangal at laban sa mga multo ng kanyang nakaraan. Ang bulong ng mga tao sa loob ng courtroom ay parang malakas na alon sa pandinig ni Sinag. Ang malamig na hangin sa loob ng silid ay lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagdinig para sa kaso ng custody ni Bituin. At pakiramdam niya, siya ang nasa salalayan, hindi si Castilla. Nakaupo siya sa gilid,
tahimik ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang mga salita ni Dayanara, ang mga litratong natanggap niya, at ang alaala ni Luntian ay tila ba nagpapahirap sa bawat hininga niya. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Sinag si Castilla na nakaupo sa kabila, katabi ng kanyang abogado. Ang mukha nito ay seryoso at paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Isang tingin na hindi niya maintindihan. Pag-aalala, pagdududa, o simpleng pagkasuklam. Pagkatapos ng ilang oras ng formal na pagtalakay, dumating ang oras ng testimonya. Tumayo si Dayanara. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang damit ay elegante, halos perpekto. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagmamahal kay Bituin, sa kanyang panghihinayang na iniwan niya ito, at kung paano siya ngayon ay handang maging isang tunay na ina. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng damdamin, at halos paniwalaan mo ang kanyang bawat salita. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang magsimula siyang magsalita tungkol kay Sinag. Ang kanyang boses ay naging mas matalim, at ang kanyang nangiti ay naging mapanukso. At ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala akong hindi ligtas si Bituin sa pangangalaga ng kanyang ama. Ani Dayanara, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatingin kay Sinag. Nag-umpisa ang mga bulungan sa korte. Inilabas ng abogado ni Dayanara ang isang folder. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam na niya kung ano ang darating. Ito po ang ebidensya na nagpapakita ng hindi kanais-nais na nakaraan ni Gingie Sinagmalaya Alcantara. Ani Dayanara, ang kanyang boses ay malinaw. Ang babaeng ito, na piniling gawing tagapag-alaga ni Senyor de la Riva sa kanyang anak, ay may bahid ng dugo sa kanyang mga kamay. Napatay niya ang sarili niyang kapatid. Para kay Castilla, ang mga salita ni Dayanara ay tila ba isang pagsabog. Nakita niya ang paglamlam ng mukha ni Sinag, ang pagkaubos ng kulay nito. Ang galit ay biglang sumibol sa kanyang dibdib, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Dayanara. Noong bata pa si Sinagmalaya Alcantara, mayroon siyang kapatid na may katulad na kondisyon kay Bituin. Ngunit dahil sa kapabayaan at kawalang ingat ni Gingie Alcantara, namatay ang kanyang kapatid sa isang trahedya. Isang trahedya na sana ay maiiwasan kung siya ay naging mas responsable. Paano natin ipagkakatiwala ang ating anak sa isang taong hindi kayang pangalagaan ang sarili niyang kapatid? Isang taong may malalim na trauma at guilt na maaaring makaapekto sa kanyang kakayahang mag-alaga ng isang bata na may kakaibang pangangailangan? Ipinakita ng abogado ni Dayanara ang mga litrato. Hindi ito ang mga litratong natanggap ni Sinag, ngunit ito ay sapat upang ibalik ang sakit. Mga blurred na larawan ng aksidente ng mga rumesponding pulis ng isang maliit na bata na nakahiga sa kalsada. Ang bawat imahe ay tumagos sa kalooban ni Sinag. Nagpabalik sa kanya sa madilim na araw na yon. Papagsisinungaling! Bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinubukan niyang tumayo, ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng paghatol. Ang abogado ni Dayanara ay bumaling sa kanya. Ang kanyang tinig ay matalim. Sinagmalaya Alcantara, totoong namatay ang kapatid mo sa pangangalaga mo, hindi ba? Opo, pero aksidente po yon. Depensa ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko po sinasadya. Ako po ang kasama niya pero ang mga salita ay tila ba bumara sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na halos hindi niya maintindihan noon?
Ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala ay mas malakas pa sa kanyang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang sarili. Para kay Castilla, ang eksena ay isang bangungot. Narinig niya ang mga salita ni Dianera. Nakita niya ang mga larawan. Ang kanyang utak, na laging umaasa sa lohika at katotohanan, ay biglang nagulo. Gusto niyang maniwala kay Sinag. Gusto niyang ipagtanggol siya. Ngunit ang ebidensya, na binaluktot man o hindi, ay nakalantad. Ang mga salita ni Dianera ay nagdulot ng isang binhi ng pagdududa sa kanyang puso. Isang pagdududa na pilit niyang nilalabanan. Ginoong de la Riva, mayroon ka bang sasabihin tungkol sa impormasyong ito? Tanong ng hukom. Lumingon si Castilla kay Sinag. Ang kanyang muka ay puno ng sakit, ng pagkabigla, at ng isang bagay na tila ba ay panghihinayang. Sa mga oras na yon, pakiramdam ni Sinag, tinalikuran siya ni Castilla. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Nakita ni Castilla ang kanyang maruming nakaraan. Your Honor, simula ni Castilla, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang impormasyong yan ay hindi niya matapos ang kanyang pangungusap. Hindi niya kayang depensahan si Sinag ng buo ng walang kaalaman sa lahat ng detalye. Ang kanyang lohika ay nagdidikta na maging maingat, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw na ipagtanggol ang babaeng yon. Ang korte ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang pagdinig at humingi ng mas detalyadong imbestigasyon sa nakaraan ni Sinag dahil sa bigat ng mga ebidensya. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas si Sinag sa courtroom. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga bulungan ng mga tao, ang mga flash ng kamera, ang mga matatalim na tingin, lahat ay tila ba nagpapahirap sa kanya. Pakiramdam niya, pinaghihimagsikan siya ng buong mundo. Hinabol siya ni Castilla. Sinag, sandali. Lumingon si Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagtatampo. Huwag po kayong lumapit, senyor. Mapit, senyor. Ayos lang. Naiintindihan ko. Marumi ako. Wala akong karapatan na alagaan si Bituin. Wala akong karapatan na maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi totoo yan, Sinag. Mariing sabi ni Castilla. Pilit na hinawakan ang kanyang balikat. Pakinggan mo ako. Gusto kong maintindihan ang lahat. Maniniwala ako sa'yo. Pero kailangan mong ipaliwanag. Ngunit huli na. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pagnanais na ipaliwanag. Tinabig ni Sinag ang kamay ni Castilla. Hindi nyo na kailangan ng paliwanag, sinong senyor. Malinaw na ang lahat. Mas mabuti kung lalayo na lang ako. Tumakbo si Sinag. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Iniwan si Castilla na nakatayo, walang magawa. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo at pagdududa. Nang makabalik si Castilla sa mansyon ng maligaya, isang nakakapanindig balahibong tunog ang bumungad sa kanya. Mula sa kwarto ni Bituin, malakas na sigaw, tunog ng pagkabigla, at ang malakas na kalabog ng mga gamit. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto ng kanyang anak. Naabutan niya si Bituin na nagwawala. Mas matindi pa sa unang pagkakataon. Ang kanyang ulo ay hinahampas sa dingding. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paghampas sa kanyang sarili. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Sinag! Sinag! Ang malakas na sigaw ni Bituin. Ang kanyang boses ay halos mawala. Mama Sinag! Ang mga tagapag-alaga ay nakatayo sa paligid. Balot ng takot, hindi alam ang gagawin. Pinilit ni Castilla na lapitan si Bituin, yakapin ito, ngunit itinulak siya ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Nakita ni Castilla ang gulo, ang pagkawasak sa kwarto. Ang kanyang anak ay nasa kanyang pinakamadilim na sandali at ang tanging pangalan na sinisigaw nito
ay ang pangalan ng babaeng kakalabas lamang sa kanyang buhay. Naramdaman ni Castilla ang matinding kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanyang pag-asa, nawala ang kanyang pag-unawa, at ngayon, nawala ang kanyang anak. Ang mansyon ng Maligaya ay muling bumalik sa dating kalungkutan, ngunit mas malala pa. Ang pagkawala ni Sinag ay tila nagdala ng isang bagyo sa buhay ni Bituin. Hindi na ito isang simpleng pagwawala. Ito ay isang tunay na krisis. Ang sigaw ng bata, ang kanyang paghampas sa sarili, ang kanyang walang tigil na pagbanggit sa pangalan ni Sinag ay nagdulot ng matinding pag-aalala. Hindi na makakain si Bituin. Hindi na rin ito makatulog ng maayos. Ang mga doktor ay pinatawag at ang kanilang diagnosis ay malinaw at nakakabahala. Kailangan ni Bituin ng emosyonal na suporta, ng isang koneksyon na tanging si Sinag lamang ang nakapagbibigay. Kung magpapatuloy ang ganito, maaaring maging permanente ang epekto sa kanyang pag-unlad. Nakaupo si Castilla sa gilid ng kama ni Bituin. Hawak ang malamig na kamay ng kanyang anak. Nakikita niya ang paghihirap ni Bituin at pakiramdam niya, siya ang sanhi ng lahat ng ito. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang pag-aalinlangan sa korte, ay nagtulak kay Sinag palayo. Sinag, Mama Sinag. Bulong ni Bituin, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Tila ba naghahanap ng isang bagay na nawawala. Ang puso ni Castilla ay kumirot sa sakit. Pera, kapangyarihan. Ito ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang makakaprotekta kay Bituin. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya na ang mga ito ay walang silbi laban sa isang emosyonal na sugat. Ang tanging nakapagpapagaling kay Bituin ay ang pagmamahal, ang pag-unawa, ang koneksyon na tanging si Sinag lamang ang nakapagbibigay. Napalingon siya sa dingding kung saan nakasabit ang isang litrato. Ito ay kuha nila ni Sinag at Bituin sa hardin habang naglalaro sila ng saranggola. Si Sinag ay nakangiti, si Bituin ay nakatawa, at maging siya ay may bahid ng ngiti sa labi. Ang mga sandaling iyon ay tila ba isang panaginip na mabilis na naglaho. Nagsimula siyang magbalik-tanaw. Ang kanyang kasal kay General na nagsimula sa pag-ibig, ngunit nauwi sa pait at pagtataksil. Naalala niya ang araw na nalaman niyang may kondisyon si Bituin. Ang pagtanggi ni Dianara, ang kanyang pagtalikod sa kanilang anak, at ang kanyang paghahanap ng kaligayahan sa ibang lalaki. Ang mga alaala ay tila ba matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Naging bulag siya sa katotohanan noon. Pinili niyang ipaglaban ang isang pag-ibig na walang halaga. Ngayon, nakita niya ang pagkakaiba. Ang pagmamahal ni Sinag kay Bituin ay walang kondisyon, puro at totoo. Isang hapon, habang nag-iisa si Castilla sa sala, may kumatok sa pintuan ng mansyon. Ito si Amihan Ligaya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay namumula. Senyor Castilla. Simula ni Ligaya, ang kanyang boses ay malungkot. Alam ko po ang nangyari sa korte. Gusto ko po sanang ipaliwanag ang lahat tungkol kay Sinag. Pinaupo ni Castilla si Ligaya. Narinig niya ang kwento ni Sinag, ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Luntian, ang aksidente na hindi sinasadya, ang pagmamahal ni Sinag sa kanyang kapatid, ang kanyang pagsisisi na matagal na niyang dinadala. Ang bawat salita ni Ligaya ay tumatagos sa puso ni Castilla, nagpapatunay na ang lahat ng sinabi ni Dianara ay binaluktot na katotohanan. Ang bawat pagdududa na pilit niyang nilabanan ay biglang nawala. Naintindihan niya ngayon ang lalim ng sakit ni Sinag, ang kanyang takot, ang kanyang pagdududa sa sarili, ang kanyang galit kay Dianara ay lumala. Ang babaeng iyon ay hindi lamang nilalapastangan ang buhay ni Sinag, kundi pati na rin ang kapayapaan ng kanyang anak. Kailangan kong mahanap si Sinag. Sabi ni Castilla,
Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan ko siyang ibalik. Kailangan siya ni Bituin. Nasa Baryo Pag-asa po siya, senyor. Sa lumang bahay po nila. Sagot ni Ligaya. Pero kailangan po ninyong maging maingat. Matagal na po siyang nagtago sa sakit na yon. Hindi po madaling buksan muli ang kanyang puso. Tumango si Castilla. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na mawala sa kanya ang 2 taong nagdala ng ilaw sa kanyang madilim na mundo. Hindi na lamang ito tungkol kay Bituin. Ito ay tungkol din sa kanya. Sa kanyang puso na muling natuto magmahal. Sa kanyang pagnanais na bumuo ng isang tunay na pamilya. Naramdaman niya ang isang bagong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na handang lumaban, handang protektahan, at handang umunawa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nagpaplano si Castilla sa kanyang opisina, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot pa rin niya. Hello? Tanong niya. Isang malalim at pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Castilla, marahil ay nalilito ka kung sino ako. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang impormasyong ito. Si Dianara ay hindi nag-iisa sa kanyang balak. May kasama siyang kakilala mo, isang dating kaaway. Ramon Valdez. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming mata ang nakatingin at hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Maging maingat ka. Bago pa man makapagsalita si Castilla, naputol ang tawag. Nanindig ang balahibo niya. Ramon Valdez. Ang kanyang dating kasosyo sa negosyo na kinasuhan niya dahil sa panloloko. Isang tao na may malalim na galit sa kanya. Ang mensahe ay malinaw. Isang malaking sabwatan ang nagaganap. At siya ang target. Hindi lamang si Bituin ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kanyang buong negosyo at ang kanyang pagkatao. Ang laban ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang tawag mula sa hindi kilalang numero ay tila ba nagbigay liwanag sa madilim na sulok ng isip ni Castilla. Ramon Valdez. Ang pangalang yun ay nagdulot ng isang matinding galit sa kanyang dibdib. Ang dating kasosyo niya sa negosyo na kinasuhan niya dahil sa panloloko ay ngayon ay muling nagbabalik kasama ang kanyang dating asawa. Hindi na ito isang simpleng labanan para sa custody ni Bituin. Ito ay isang malaking sabwatan upang sirain ang kanyang buong buhay. Hindi nag-aksaya ng oras si Castilla. Kinontak niya agad si Atty. Ramirez at ibinahagi ang lahat ng impormasyon. Kailangan nating mag-imbestiga, attorney. Sabi ni Castilla, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hanapin natin ang lahat ng koneksyon ni Dianara kay Ramon Valdez. Lahat ng ebidensya na magpapatunay na ito ay isang malaking plano. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-imbestiga ang mga tauhan ni Castilla at ang private investigators ni Atty. Ramirez. Ang mga lihim na pagpupulong, ang mga transaksyon sa bangko, ang mga komunikasyon sa pagitan ni Dianara at Ramon ay unti-unting lumabas. Lumalabas na ang layunin ni Dianara ay hindi lamang ang muling makasama si Bituin, kundi ang makakuha ng malaking halaga ng pera mula kay Castilla sa tulong ni Ramon upang mapahina ang kanyang negosyo at tuluyang masira ang kanyang reputasyon. Tama ang hinala ninyo, Senyor de la Riva. Sabi ni Atty. Ramirez habang ipinapakita ang mga ebidensya. May matibay tayong ebidensya na nagpapatunay na may koneksyon si Dianara at Ramon Valdez. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano upang manipulahin ang korte at makuha ang inyong kayamanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, mayroon pa ring isang bagay na bumabagabag sa isip ni Castilla, si Sinag. Alam niya na matindi ang sakit na naramdaman nito sa korte at alam niya na kailangan niya itong hanapin, hindi lamang para kay Bituin, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sumakay si Castilla sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa Baryo Pag-asa.
Ang kalsada ay mahaba at sa bawat kilometro, lumalalim ang kanyang pagnanais na makita si Sinag. Nais niyang humingi ng tawad, nais niyang ipaliwanag ang lahat, at nais niyang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nakarating siya sa lumang bahay ni Sinag. Ang bahay ay simple, ngunit puno ng init at buhay. Nakita niya si Sinag na nakaupo sa veranda. Nakatingin sa malayo, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Lumabas si Castilla mula sa kotse. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sinag. Sinag! Bulong niya. Nagulat si Sinag. Tumingin siya kay Castilla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bahid ng takot. Senyor Castilla! Sambit niya, ang kanyang boses ay mahina. Bakit po kayo nandito? Lumapit si Castilla at lumuhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin nang direkta sa mga mata ni Sinag. Sinag, humihingi ako ng tawad. Alam kong nasaktan kita sa korte. Nagduda ako. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan. Wala akong karapatang gawin iyon. Naintindihan ko na ngayon ang lahat. Narinig ko ang kwento ni Luntian. Alam kong hindi mo kasalanan ang nangyari. At alam kong nagmamahal ka ng totoo. Hindi ako dapat nag-alinlangan. Ang mga salita ni Castilla ay tila ba isang balsamo sa kanyang sugatan na puso. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Pero ang nakaraan ko, marumi ako, senyor. Bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi totoo yan, Sinag. Maring sabi ni Castilla, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang nakaraan mo ay hindi nagpapababa sa iyong pagkatao. Ang nakaraan mo ay nagpapatunay lamang kung gaano ka kalakas, kung gaano ka kamapagmahal. At ang pagmamahal mo kay Bituin ay ang pinakatotoong bagay na nakita ko. Huwag mong isipin na ikaw ay marumi. Ikaw ay ilaw, Sinag. Ikaw ang nagdala ng ilaw sa madilim na mundo ni Bituin at maging sa akin. Hindi na napigilan ni Sinag ang kanyang sarili. Niyakap niya si Castilla ng mahigpit, umiiyak ng umiyak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagsisisi ay lumabas sa kanyang mga luha. Maniniwala po ba kayo sa akin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Sinag. Maniniwala ako sa iyo sa lahat ng oras. Sagot ni Castilla. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Kailangan ka ni Bituin at kailangan ka rin namin. Kailangan mo kaming ipaglaban. Magkasama tayo. Poprotektahan kita. Hindi ko hahayaan na saktan ka pa ni Dianara. Dahil sa pagmamahal at pagtitiwala ni Castilla, naramdaman ni Sinag ang isang bagong lakas. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagpapakalma sa kanyang puso, kundi nagpapagaling din sa kanyang mga sugat. Alam niyang kailangan niyang lumaban, hindi lamang para kay Bituin, kundi para sa kanyang sarili at para sa kanilang dalawa. Bumalik sila sa mansyon at agad na nakipagkita kay Atty. Ramirez. Ibinahagi ni Sinag ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang nakaraan kay Luntian, ang lahat ng detalye na dati ay tinatago niya. Ang bawat salita ay ginamit ni Atty. Ramirez upang palakasin ang kanilang kaso, upang patunayan na binaluktot ni Dianara ang katotohanan. Habang naghahanda sila para sa susunod na pagdinig, sinuri ni Castilla at Sinag ang lahat ng ebidensya, ang mga dokumento, ang mga transaksyon, ang mga komunikasyon. Sa huli, mayroon silang isang folder na puno ng matibay na ebidensya laban kay Dianara at Ramon. Ngunit may isang dokumento pa rin na hindi nila maintindihan. Isang maliit na papel sa ilalim ng lahat ng mga papeles. Kinuha ito ni Castilla at binasa. Ito ay isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Dianara at Ramon Valdez.
Nakasulat dito ang isang malaking halaga ng pera na ibibigay kay Dianara kung siya ay magtatagumpay sa pagkuha ng custody ni Between at kung mapapahina ang negosyo ni Castilla. Ang dokumento ay may pirma ni na Dianara at Ramon. Ang mga mata ni Castilla ay nanliit sa galit. Ito ang magpapatunay sa lahat. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at determinasyon. Ito ang magiging katapusan ni Dianara. Ang papel na yon ay hindi lamang isang ebidensya. Ito ay isang bomba na handang sumabog at magwasak sa lahat ng kasinungalingan. Ang ikalawang pagdinig ng kaso ay dumating at ang courtroom ay mas puno kaysa sa una. Ang mga media, ang mga usisero, at ang mga taong may kuro-kuro ay nagtipon upang saksihan ang huling labanan. Nakaupo si Sinag sa tabi ni Castilla. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay mayroong kasama na itong bagong lakas. Ang lakas ng pagmamahal at pagtitiwala ni Castilla. Pumasok si Dianara. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay tila ba nanalo na. Hindi niya alam ang bomba na handang sumabog. Nagsimula ang pagdinig. Si Dianara at ang kanyang abogado ay nagpakita ng mas marami pang ebidensya na nagpapatunay sa kanyang bombingi. Pagiging mabuting ina at sa hindi kanais-nais na nakaraan ni Sinag, ang kanilang mga argumento ay malakas. At muling naramdaman ni Sinag ang bigat ng pagdududa na unti-unting bumabalot sa korte. Your Honor, simula ni Dianara, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ang lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na ako ang tunay na ina na nararapat para kay Between. Ang aking mga intensyon ay malinis at ang aking pagmamahal sa aking anak ay walang hanggan. Habang ang kalaban ko naman ay may nakaraan na puno ng mga pagkakamali na maaaring makasama sa isang bata tulad ni Between. Mayroong mga bulungan sa courtroom. Tumingin si Dianara kay Sinag, isang mapanuksong na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ngunit ang nangiti na yon ay mabilis na naglaho nang tumayo si Attorney Ramirez. Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Hayaan po ninyong ipakita namin ang tunay na motibo sa likod ng pagbabalik ni Senyora Dianara Montejo. Inilabas ni Attorney Ramirez ang isang folder. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya ng sabuatan ni Dianara at Ramon Valdez. Ang mga transaksyon sa bangko, ang mga komunikasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang lihim na kasunduan. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa custody ng isang bata. Ito ay tungkol sa isang malaking plano upang sirain ang reputasyon at kayamanan ni Senyor Castilla Elias de la Riva sa pamamagitan ng kanyang dating asawa, si Dianara Montejo, at ang kanyang kasabwat, si Ginoong Ramon Valdez. Ang courtroom ay nabalutan ng katahimikan. Ang mukha ni Dianara ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa takot. Hindi siya makapagsalita. Ipinakita ni Attorney Ramirez ang bawat ebidensya, ang bawat detalye ng kanilang plano. Ang lahat ay nakalantad. Ang kanyang pagmamahal kay Between ay isang kasinungalingan lamang, isang instrumento upang makamit ang kanyang makasariling layunin. At ngayon, Your Honor, meron pa kaming isang sorpresa. Sabi ni Attorney Ramirez, tumingin siya sa likod ng courtroom. Nais po naming ipakilala ang aming huling testigo, si Ginoong Ramon Valdez. Nagulat ang lahat. Lumabas si Ramon Valdez mula sa likod ng courtroom. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pagkabahala. Pinilit siya ni Castilla na lumantad.
gamit ang mga ebidensya na mayroon sila laban sa kanya. Ang kanyang konsensya o marahil ay ang takot sa mas malaking parusa ang nagtulak sa kanya na magsalita. Your Honor? Simula ni Ramon Valdez, ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo po ang lahat ng sinabi ng abogado ni Senyor de la Riva. Kasabwat po ako ni Dianara Montejo sa pagpaplano na sirain si Castilla de la Riva. Ang layunin po ni Dianara ay ang makakuha ng malaking halaga ng pera at sirain ang buhay ni Castilla gamit si Bituin bilang isang bargaining chip at ito po ang kasunduan namin. Ipinakita ni Ramon Valdez ang kopya ng lihim na kasunduan na nagpapatunay sa kanyang mga salita. Ang buong courtroom ay nabigla. Ang mga bulungan ay lumakas. Ang mga flash ng kamera ay nagkakagulo. Si Dianara ay nakatayo doon. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkatalo. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay naglaho. Tumayo ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng testimonya, ang korte ay nagdesisyon na ang lahat ng paratang laban kay Ginoong Castilla Elias de la Riva ay walang batayan. Ang hiling ni Senyora Dianara Montejo para sa custody ni Bituin Luntian de la Riva ay binawasan. Ang buong custody ni Bituin ay iginawad kay Ginoong Castilla Elias de la Riva. Ang mga salita ng hukom ay tila ba isang musika sa pandinig ni Castilla at Sinag. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan at kaginhawaan. Bukod pa rito, dagdag ng hukom, nakatingin kay Sinag. Ang korte ay nagpapahayag ng paghanga sa pagmamahal at dedikasyon ni Gangandal Sinag Malaya Alcantara kay Senyorito Bituin Luntian de la Riva. Ang kanyang koneksyon sa bata ay malinaw na nakapagpabuti sa kalagayan nito. Ikaw, Ginang Alcantara, ay isang tunay na anghel sa buhay ni Bituin. Niyakap ni Castilla si Sinag ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Nagtagumpay sila. Nanalo ang pagmamahal, ngunit ang sandali ng kanilang tagumpay ay biglang nabasag. Si Dianara, na nakatayo pa rin doon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo, ay tumingin inang direkta kay Sinag at Castilla. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Mga tingin niyo ba tapos na? Ito pa lang ang simula. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng banta. Bago siya kinaladkad palabas ng mga pulis, ang kanyang mga salita ay tumatak sa hangin, nag-iiwan ng isang huling, malamig na pangako. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, sila ay handa. Ang tagumpay sa korte ay nagdala ng malaking ginhawa, ngunit para kay Sinag, hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang puso. Ang mga salita ni Dianara, ang mga litrato, at ang alaala ni Luntian ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Alam niya na kailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan upang tuluyang makalaya. Isang araw, kasama si Castilla, nagpunta si Sinag sa sementeryo sa Barrio Pag-asa. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang bumalik sa puntod ni Luntian matapos ang maraming taon. Ang lumang lapida ay napuno ng lumot, ngunit ang pangalan ni Luntian ay malinaw pa ring nakaukit. Nakatayo si Sinag sa harap ng puntod, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap siya ni Castilla ng mahigpit, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat. Luntian. Bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, kapatid. Patawarin mo ako sa aking kapabayaan. Alam kong hindi ko sinasadya, pero sana naging mas maingat ako. Sana buhay ka pa nga ngayon. Hindi nagsalita si Castilla. Nakinig lamang siya, hinayaan si Sinag na ilabas ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat luha ay tila ba naghuhugas ng kanyang mga sugat. Hindi mo kasalanan, Sinag. Sabi ni Castilla, ang kanyang boses ay malumanay.
Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang aksidente ay aksidente. Huwag mong sisihin ang sarili mo habang buhay. Kailangan mong palayain ang sarili mo sa sakit na yan. Masaya si Luntian kung nakikita kang maligaya. Sa mga salita ni Kastila, naramdaman ni Sinag ang isang kakaibang ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na hindi niya kasalanan. Dahan-dahan, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bumababa. Niyakap niya si Kastila ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Mula nang bumalik si Sinag sa mansyon at matapos ang tagumpay sa korte, si Bituin ay nagpakita ng mas malaking pagbabago. Ang kanyang pagwawala ay bihira na lamang at ang kanyang mga ngiti ay madalas nang makita. Nagsimula siyang magsalita ng mas malinaw at mas madalas na siyang nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Isang hapon, habang abala si Sinag sa pagtuturo kay Bituin kung paano magsulat ng kanyang pangalan, nilapitan sila ni Kastila. May hawak siyang isang malaking papel at krayola. Bituin, gusto mo bang gumuhit ng isang larawan ng ating pamilya? Tanong ni Kastila. Ang kanyang boses ay malambing. Opo. Masiglang sagot ni Bituin. Iginihit ni Bituin ang isang larawan. Isang malaking bahay, may hardin, 3 figura, isang matangkad na lalaki, si Kastila, isang babaeng may mahabang buhok, si Sinag, at sa gitna, si Bituin, na nakangiti, hawak ang kamay ng dalawa. Ang larawan ay puno ng kulay at buhay. Pamilya! Sabi ni Bituin, masiglang ipinapakita ang kanyang ginawa. Ang puso ni Sinag at Kastila ay puno ng kaligayahan. Ito ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Kastila sa veranda, nakatingin sa malawak na hardin, ang simoy ng hangin ay tila ba nagdadala ng kapayapaan. Nagbahagi sila ng mga kwento, ng mga pangarap. Kastila. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay mahina. Nais kong magpasalamat sa lahat. Sa pagtitiwala mo sa akin, sa pagtatanggol mo sa akin, hindi ko kailanman inakala na mararamdaman ko ito muli. Ang pagmamahal, ang pakiramdam ng magkaroon ng isang pamilya. Sinag, ako ang dapat magpasalamat. Sagot ni Kastila, hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw ang nagdala ng ilaw sa buhay namin ni Bituin. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pagtitiwala, at pagtanggap. Pinagmasdan ni Kastila ang mga mata ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang babaeng ito na dumaan sa matinding sakit ay nagdala ng kaligayahan sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na protektahan siya, na mahalin siya habang buhay. Sinag. Simula ni Kastila, ang kanyang boses ay malalim. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumabas ng kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may malaking diamante. Napakagatlabi si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sinag! Sabi ni Kastila, tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Sinag. Alam kong mabilis ang lahat. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Ngunit ngayon, mas sigurado ako sa nararamdaman ko. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala ka. Hindi ko maisip ang buhay ni Bituin nang wala ka. Ikaw ang aming ilaw, ang aming pag-asa. Sinag, sang-ayon ka bang maging ina ni Bituin at asawa ng kapatid? Ang mga salita ni Kastila ay tila ba musika sa pandinig ni Sinag. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan, pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang mga panaginip, ang kanyang mga pangarap ay tila ba nagkatotoo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay tila ba nawala.
Ang mansyon ng maligaya na dating puno ng lamig at kalungkutan ay ngayon ay nababalutan ng init, pag-ibig at pag-asa. Sa balkonahe, sa ilalim ng kinang ng buwan, ang boses ni Sinag ay nanginginig sa kagalakan nang tanggapin niya ang alok ni Kastila. Opo, Kastila. Gusto ko po. Sambit niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Gusto ko pong maging bahagi ng pamilya ninyo. Gusto ko pong maging ina ni Bituin. At gusto ko po kayong mahalin habang buhay. Niyakap siya ni Kastila ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang mga laban, ang mga pagsubok, ay tila ba naglaho na, napalitan ng isang pangako ng pagmamahal at pag-asa. Hindi nagtagal, ang mansyon ng maligaya ay naging saksi sa isang simple ngunit napakagandang kasal. Walang marangyang selebrasyon, walang maraming bisita. Tanging ang mga taong malapit sa kanilang mga puso ang naroon. Si Manang Celia, si Ligaya at ang kanilang mga abogado. Si Bituin na nakasuot ng isang maliit na tuxedo ay ang pinakamasayang bata sa lahat. Hawak niya ang isang maliit na basket ng bulaklak at masigla niya itong ipinaglakad sa aisle. Sa harap ng altar, hawak ni Kastila ang kamay ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Si Sinag, sa kanyang simpleng puting damit, ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanilang mga sumpaan ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga pangako na binuo sa pagsubok, sa pag-unawa, at sa isang walang hanggang pagmamahal. Kastila Elias de la Riva, tinatanggap mo ba si Sinagmalaya Alcantara bilang iyong legal na asawa upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Opo, Padre. Ginagawa ko. Sagot ni Kastila. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng determinasyon. At ikaw, Sinagmalaya Alcantara, tinatanggap mo ba si Kastila Elias de la Riva bilang iyong legal na asawa upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ginagawa ko. Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Sa sandaling naghalik sila, sumigaw si Bituin. Mama, Papa! At tumakbo siya patungo sa kanila. Niyakap silang dalawa ng mahigpit. Ang kanilang kasal ay hindi lamang pag-iisang dibdib ng dalawang tao, kundi pagbubuo ng isang pamilya na binuo sa pag-ibig at pagpili. Lumipas ang mga buwan na mauwan. Ang pamilya de la Riva ay namumuhay sa kapayapaan at kaligayahan. Si Bituin ay patuloy na nagpapakita ng malaking pag-unlad. Natuto siyang magsalita ng mas mahaba at mas malinaw na pangungusap. Nakakapag-interact na rin siya sa ibang bata. Kahit pa sa simula ay nahihirapan siya. Ang kanyang mga ngiti ay madalas nang makita at ang kanyang mga yakap ay puno ng pagmamahal. Madalas nakikita si Kastila at Sinag na magkasama, nagtuturo kay Bituin. Si Kastila na dating isang malamig na negosyante ay ngayon ay isang mapagmahal na ama at asawa. Si Sinag na dating may malalim na sugat ay ngayon ay isang malakas at masayahing ina. Mama, laro tayo. Masiglang aya ni Bituin. Hawak ang kamay ni Sinag habang naglalaro sila sa hardin. Sige anak, ano ang gusto mong laruin? Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Kastila. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang pamilya. Ito ang lahat ng kanyang pinangarap. Dahil sa kanyang karanasan, naramdaman ni Sinag ang isang malalim na pagnanais na tumulong sa iba. Sa tulong ni Kastila, itinatag niya ang Pusong Sinag Foundation,
isang organisasyon na nagbibigay suporta at tulong sa mga batang may autism at sa kanilang mga pamilya. Ginamit niya ang kanyang karanasan kay Luntian at Bituin upang magbigay pag-asa sa iba. Ang mansyon ng maligaya ay hindi na lamang isang bahay, kundi isang sentro ng pag-asa at pagmamahal. Isang hapon, habang lumulubog ang araw, naglalakad si Sinag, Kastila, at Bituin sa tabing dagat. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa, ang kanilang mga anino ay humahaba sa buhangin. Si Bituin ay masiglang tumatakbo, naghahabol sa mga alon. Tumingin si Kastila kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat, Sinag, sa lahat ng ibinigay mo sa amin. Binigyan mo ako ng pamilya, binigyan mo ako ng pag-asa, binigyan mo ako ng pag-ibig, at higit sa lahat, binigyan mo si Bituin ng isang ina na tunay na nagmamahal sa kanya. Ngumiti si Sinag. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Salamat din, Kastila, sa pagtitiwala mo sa akin, sa pagmamahal mo sa akin, at sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong maging bahagi ng pamilya na ito. Sa mga huling sinag ng araw, habang nakatingin sila sa malawak na karagatan, narinig nila ang malakas na boses ni Bituin. Mama, Papa, love you. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga salita ay malinaw, buo, at puno ng damdamin. Ang pagmamahal, ito ang tanging totoo. Ang pag-ibig na bumuo sa kanila, ang pag-ibig na nagpagaling sa kanila, ang pag-ibig na bumuo ng isang pamilya na hindi binuo sa dugo, kundi sa pagpili, sa pag-unawa, at sa isang walang hanggang pagmamahal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pag-unawa, pasensya, at ang kakayahang magsakripisyo. Ito ay may kapangyarihang magpagaling ng pinakamalalim na sugat at bumuo ng isang pamilya na hindi sa dugo, kundi sa pagmamahalan at piniling koneksyon ng puso. Ipinapakita nito na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pagtanggap, pagtitiwala, at ang walang hanggang lakas ng isang pusong handang magmahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag at Kastila. Sana po ay nag-iwan ito ng malalim na marka sa inyong mga puso at nagbigay ng aral tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig at pamilya. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klase pa po ng istorya ang nais ninyong mapakinggan sa aming channel? I-share niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.